Hindi na mabilang ni Gabriel ang mga araw na pinagtataguan siya ng sarili niyang anak. Simula nang mawala si Isabela, tila may pader na humaharang sa kanya at kay Louie. Sa malawak na living room ng kanilang mansyon, nakatayo si Gabriel sa harap ng isang malaking bintana, nakatanaw sa garden na dati buhay na buhay. Ngayon, tanging mga tuyong dahon at mga nalantang bulaklak ang natitira, sumasalamin sa kalagayan ng kanilang pamilya. Hawak niya sa kamay ang isang tablet, pinag-aaralan ang mga profile ng 5 babaeng pinili niya para sa proyekto. 5 babaeng mayaman, maganda, at may matataas na pinag-aralan. 5 na perfect ayon sa kanyang checklist. Huminga siya ng malalim. 7 na ang sinubukan nating therapist, Louie. Kung hindi ka makikipag-usap sa akin, kailangan nating hanapan ng ibang solusyon ang problema mo. Ang tingin niya'y nasa labas, kung saan nakita niya si Louie nakaupo sa isang lumang batong bangko, tahimik na pinagmamasdan ang mga tuyong halaman. Hindi siya sure kung anong gagawin. Ang pagpapatakbo ng isang multi-million-dollar company ay mas madali pa kaysa sa pag-unawa sa puso ng sarili niyang anak. Isang matunog na kailangan nating mag-usap ang lumabas sa kanyang bibig, na sinundan ng tunog ng pagbaba ng telepono. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang opisina. Tinawagan ng kanyang assistant. Pakisiguro na walang kakulangan ang mga arrangement para sa meeting ngayong hapon. Bawal malate kahit sino. Alam ni Gabriel na ang pagkuha ng isang bagong nanay ay isang seryosong desisyon, kaya't ginawa niya itong isang formal na paghahanap. Isang eksklusibong event kung saan ang bawat aplikante ay dadaan sa isang masusing pagsusuri, hindi lamang sa kanyang pananalapi o social status, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang maging bahagi ng isang pamilya. Hindi niya inisip na ang pinaka-hindi qualified na aplikante ay nasa ilalim lang ng ilong niya. Sa isang sulok ng hardin, nakita ni Ara Santos si Louie. Nakaupo siya doon, hindi gumagalaw, tulad ng isang maliit na rebulto. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang kanyang sprayer at isang maliit na trowel. Napansin niyang napakalungkot ng bata. "Louie!" tawag ni Ara. Hindi tumingin ang bata. Nagpatuloy siya sa pag-alis ng mga tuyong dahon, dahan-dahan, parang hindi niya ito pinapansin. "Alam mo ba, sabi ni Tita Isabela sa akin dati, ang halaman, parang tao rin yan. Kailangan mo lang siyang bigyan ng sapat na atensyon, pagmamahal, at pasensya para bumalik ang buhay." Sa wakas, tiningnan siya ni Louie. Patay na sila, Ate Ara. Ayaw na nila mabuhay ulit. Napabuntong hininga si Ara. "Hindi pa. Tulog lang sila. Kaya, wag mo silang iwan ha. Hintayin mo lang silang magising." Doon nagsimula ang koneksyon nila. Sa mga araw na lumipas, si Ara ang tanging tao na nakikita ni Louie na nagtatanim, nag-aalaga, at naglilinis sa hardin na iniwan ng kanyang mommy. Sa tuwing nag-iisa si Louie, palaging nasa tabi lang niya si Ara. Walang tanong, walang sapilitang pakikipag-usap. Si Ara lang ang patuloy na nagdidilig ng mga halaman, umaasang babalik ang buhay. At sa bawat pagdidilig niya, tila ba nadidiligan din niya ang nalantang puso ni Louie. Nang dumating ang hapon, tila nagbago ang ihip ng hangin sa hasyenda. May mga formal na damit ang mga babae, lahat ay may magagarang alahas. Naroon si Gabriel sa gitna, parang isang general na nag-i-inspeksyon sa kanyang mga tropa. "Louie," tawag ni Gabriel. "Ito ang mga candidates mo." Nakalinya ang 5 babae. Ang pinakamahalagang pagpipilian ay sa kamay ni Louie. Ang mga babae, lalo na si Vivian Manzano, ay nakatingin sa bata na para bang isang trophy. Ang mga mata ni Vivian ay nagliliyab, hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa ambisyon. Naglakad si Louie sa harap ng mga babae, tinatanaw ang bawat isa.
Ang unang babae ay nagbigay ng isang napakalaking teddy bear. Ang pangalawa naman ay nagpakita ng larawan ng kanilang bahay sa beach. Ang pangatlo ay nag-alok ng isang mamahaling gaming console. Walang emosyon si Louie. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa mga babae, dahan-dahang lumabas si Ara mula sa likod ng hardin. Hawak niya ang isang maliit na spray bottle, basa ang kanyang mga kamay at may konting lupa sa ilalim ng kuko. Hindi siya napansin ng kahit sino. Ngunit si Louie, nakita niya si Ara. Ang mga mata niya'y lumiwawanag. Napatigil si Louie sa kanyang paglalakad. Tiningnan niya ang mga babae na nakakangiti. Flawless ang kanilang mga mukha. Walang buhay ang mga ngiti nila. Pagkatapos, tumingin siya kay Ara. Ang mukha niya ay simple lang, walang make-up, pero may ngiti na puno ng sinseridad. Hawak niya ang isang maliit na bulaklak na kakabuka pa lang. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tingin ng lahat ay kay Louie. Hindi tumigil si Louie. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pero hindi siya papunta sa mga babae. Direkta siyang naglakad patungo kay Ara. Hindi, sabi ni Gabriel. Louie, ang pagpipilian mo ay ang mga babaeng ito. Pero patuloy lang si Louie hanggang sa marating niya si Ara. Huminto siya. Tumingala sa kanya. Kinuha niya ang kamay ni Ara. Hindi niya pinansin ang lupa sa kamay nito. Sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang ama, sa harap ni Vivian at ng iba pang mga babae, at sa harap ng buong pamilya Alcantara, hinawakan ni Louie ang kamay ni Ara at sinabi sa isang malinaw at matatag na tinig, "Siya ang gusto ko, Papa." Napatulala si Gabriel. Ang blueprint ng kanyang buhay ay biglang naglaho. Lahat ng matay nakatuon kay Ara. Ang isang simpleng tagapag-alaga ng halaman ay biglang naging sentro ng atensyon sa gitna ng mga elite. Sa isang kisap mata, tila naglaho ang lahat ng pinaghandaan ni Gabriel, ang kanyang blueprint na pinaghirapan niyang gawin. Naramdaman ni Ara ang bigat ng pagtingin ng lahat, parang isang malaking bato na bumabagsak sa kanyang balikat. Ang kamay ni Louie ay mahigpit na nakahawak sa kanya at sa bawat segundo, nararamdaman niya ang init at pagtitiwala ng bata. Ngunit sa likod ng lahat, nakita niya ang mukha ni Gabriel na puno ng pagkalito at galit. "Anong ibig sabihin nito, Louie?" tanong ni Gabriel. Ang boses ay mababa at malamig. Mabilis na lumapit si Vivian Manzano. Ang kanyang mukha ay nakasuot ng isang pekeng ngiti. "Gabriel, marahil nagkamali lang ang bata. Marahil ay gusto niya lang maglaro." Pinunasan ni Gabriel ang pawis na tumulo sa kanyang noo. "Louie, ang pinagpipilian mo ay ang mga babaeng ito. Hindi si Ate Ara." "Pero gusto ko si Ate Ara," mariing sabi ni Louie. Siya lang ang nag-aalaga sa mga halaman ni Mommy. Ang simpleng paliwanag na yon ay parang patalim na tumusok sa puso ni Gabriel. Hindi niya inisip na ang isang simpleng bagay, tulad ng halaman, ay magiging tulay sa pagitan ng kanyang anak at ng isang tagalabas. Ang business plan niya ay nagkolapsa sa harap niya. Napatingin si Ara kay Gabriel at doon niya nakita ang isang tingin na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang pinaghalong galit, kahihiyan, at isang bakas ng takot. "Paumanhin, Sir Gabriel," sabi ni Ara. Ang boses niya ay nanginginig. "Hindi ko po intensyon na mangyari ito. Handa po akong umalis." Ngunit hindi siya binitawan ni Louie. "Hindi, Ate Ara. Huwag ka aalis." Ang sitwasyon ay naging napakalaking skandal. Ang mga candidates ay nagbubulungan. Ang mga mata ni Vivian ay nagliliyab sa galit. Sa isang matinding pag-iling, lumapit si Gabriel at hinawakan si Louie sa braso. "Louie, sumama ka sa akin. Huwag mo siyang hahawakan." "Hindi!" sigaw ni Louie. "Gusto ko si Ate Ara." Hindi napigilan ni Vivian. "Tingnan mo, Gabriel. Out of control na ang bata dahil sa kanya." Doon na nag-init ang ulo ni Gabriel. Pakiramdam niya ay inaaway siya ng lahat, pati ng sarili niyang anak.
Ang kanyang pride ay nasaktan. Ang kanyang plano ay nawasak. Ara, sabi ni Gabriel, ang boses niya ay parang yelo. Hindi ka na kailangan dito. Mag-impake ka na ngayon din. Ang mga salitang yon ay tumago sa puso ni Ara. Isang luha ang tumulo sa kanyang mata. Ang kamay niya'y nanginginig. Binitawan niya ang kamay ni Louie. Louie, sambimma. Sabi ni Ara, ang boses niya'y puno ng lungkot. Kailangan ko nang umalis. Pero pangako, I will always be here for you. Hinila ni Gabriel si Louie palayo. Narinig ni Ara ang iyak ng bata at ang boses nito na sumisigaw. Ate Ara, wag mo akong iwan. Hindi niya na alam ang gagawin. Ang gusto niya lang ay tumakbo palayo. Pero bago siya makaalis, napadaan siya sa harap ni Vivian na may nakakalokong ngiti. Mabutit na unawaan mo ang iyong lugar, bulong ni Vivian. Ang mga bagay dito ay hindi para sa mga taong katulad mo. Tumalikod si Ara at naglakad palayo. Ang mga hakbang niya ay mabigat. Tila ba ang buong mundo ay nasa kanyang balikat. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng mansyon, naririnig niya pa rin ang iyak ni Louie at ang bawat iyak ay parang isang reminder na mayroong pusong nasaktan dahil sa kanya. Nang makarating siya sa kanyang staff room, kinuha niya ang kanyang mga gamit. Ang mga bulaklak na itinanim niya'y hindi pa nalalanta. Ang mga alaalang nabuo niya sa hardin ay sariwa pa. Ngunit ano pa ba ang magagawa niya? Ang buhay niya ay palaging ganito. Ang mga pangarap niya ay palaging kinukuha. Ang pag-asa ay palaging naglalaho. Narating niya ang main gate ng hacienda. Sumakay siya sa isang bus at habang lumalayo siya sa mansyon, napansin niya ang isang malaking sign sa harap ng gate. Alcantara Properties. Biglang parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Napakunot ang kanyang noo. Alcantara Properties. Saan ko narinig iyan? Bulong niya sa sarili. Ang pangalan ay pamilyar. Ang logo ay pamilyar. Pero bakit? Nang makarating siya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang nanay. Ara, bakit ka umuwi ng maaga? Tanong nito. Walang sagot si Ara. Dumiretso siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang lumang photo album. Binuklat niya ito hanggang sa makita niya ang isang litrato na kumuha ng kanyang hininga. Isang lumang litrato ng kanilang pamilya nakatayo sa harap ng kanilang lumang bahay. Sa likuran nila, may isang malaking signage na may nakasulat. This property is owned by Alcantara Properties, undergoing demolition. Ang kamay ni Ara ay nanginginig. Sa larawan, nakita niya ang ama niya, na ang mga matay puno ng galit, at ang ina niya, na ang mga matay puno ng luha. Ang parehong pamilya, ang parehong pangalan, na nagpabagsak sa kanila. Ngayon ay ang pamilya na nagpabagsak sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Naramdaman ni Ara ang isang matinding sakit, isang pinaghalong galit, lungkot, at pagkakanulo. Hindi niya alam kung paano siya makakabangon ulit. Naiwan si Gabriel na mag-isa sa gitna ng living room. Ang tahimik na sulyap niya ay nakatuon sa isang direksyon, sa pintuan kung saan umalis si Ara. Ang bawat salita niya ay parang salamin na nabasag sa sahig, at ang pira-pirasong yon ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkakamali. Ang pagmamahal niya sa anak ay napalitan ng galit at kahihiyan, at ngayon ay nararamdaman niya ang kalungkutan na bumabalot sa buong bahay. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ang bawat pagbalik sa alaala ng mukha ni Louie na puno ng lungkot ay parang isang punch sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan. Bakit Ara? Bakit ang babaeng walang aman, kundi ang kanyang pagiging simpleng hardinera? Tumayo siya at nagtungo sa hardin. Ang hangin ay malamig, at ang mga tuyong halaman ay parang mga anino. Kinuha niya ang sprayer ni Ara at dahan-dahang pinisil. Pinapatak ang tubig sa mga tuyong bulaklak. Naramdaman niya ang malamig na tubig sa kanyang mga kamay. Dito, sa lugar na ito, naroon ang kanyang asawang si Isabela.
Ang lugar na ito ay ang kanyang paboritong lugar sa buong mansyon. Pero ngayon, isang malaking mess na. Tiningnan niya ang mga tuyong lupa at nakita niya ang isang maliit na bukol na puno ng green shoots. Ito ay ang tanging palatandaan na mayroong buhay na natitira sa hardin. Mali ako. Mali ang lahat ng ginawa ko. Ito ang una niyang naisip. Hindi niya inalagaan ang hardin at hindi rin niya inalagaan ang puso ng kanyang anak. Bumalik siya sa loob, naglakad patungo sa library at pumunta sa sulok ng mesa ni Isabela. Hindi niya kailanman hinawakan ang mga gamit ni Isabela dahil baka lalong sumakit ang kanyang puso. Pero ngayon, nag-iba na ang pakiramdam niya. Nakita niya ang isang maliit na notebook na may dust na. Nakasulat sa labas ang mga tala ng hardin ni Bella. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang bawat pahina ay naglalaman ng kanyang asawa's handwriting at puno ng mga detalye tungkol sa mga halaman at bulaklak. Isang particular na entry ang kumuha ng kanyang atensyon. Hunyo 15. Ang hardin ang tanging lugar na nararamdaman kong buhay. Ang mansyong ito ay maganda, pero parang isang gintong hawla. Ramdam ko ang kalungkutan sa bawat sulok nito. Napansin ni Louie na lagi akong malungkot. Sabi niya sa akin, "Mommy, sana maging masaya ka." Disyembre 2. May dumaang gardener dito. Nag-alok siyang maglinis. Sinabi ko sa kanya na, huwag. Pero tumulong siya. Sinabi ko sa kanya na mahilig ako sa mga halaman at sinabi niya sa akin, ang pag-ibig, parang halaman yan. Kailangan mong alagaan. Sana ay totoo yan. Enero 10. Nakita ko ang isang maliit na buto sa lupa. Sabi sa akin ni Louie, "Mommy, kaya natin yan." Nakita ko siyang masaya. At sa wakas, naramdaman ko ang pag-asa sa gitna ng lahat ng kalungkutan. Siguro, hindi pa huli ang lahat. Napakunot ang noo ni Gabriel. Ang mga salitang ito ay hindi niya inaasahan. Ang kanyang asawa ay malungkot. Ang kanyang asawa ay walang masabi. Hindi niya alam. Ang alam niya lang ay ang kanyang asawa ay ang reyna ng kanyang kaharian. Ang asawa niya ay ang kanyang trophy wife. Ang kanyang showcase. Hindi niya inisip na ang kanyang asawa ay may puso na kailangan niyang alagaan. Dahan-dahan niyang sinara ang notebook. Ang bawat salita ay parang isang slap sa kanyang mukha. Naintindihan niya ngayon kung bakit si Louie ay lumapit kay Ara. Si Ara, na parang isang anino sa kanilang grand lifestyle, ay ang tanging tao na nakakita sa kanyang anak. Umalis siya sa library at nagtungo sa silid ni Louie. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang bagay. Lumapit si Gabriel. Nakita niya ang isang maliit na bulaklak na tuyo na. Ito ay ang bulaklak na ibinigay ni Ara kay Louie sa hardin. Ang kanyang matay lumuha. Naramdaman niya ang isang matinding sakit. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit niya ginawa yon? Sa sandaling iyon, ang kanyang selos at galit ay nawala at napalitan ng isang malaking pag-unawa. Ang kanyang pagiging CEO, ang kanyang power, ang kanyang kayamanan ay walang kwenta. Dahan-dahang lumabas si Gabriel at umupo sa isang upuan. Naisip niya ang kanyang pagkakamali. Naisip niya ang lahat ng mga bagay na sinabi niya kay Ara. Hindi ka na kailangan dito. Mag-impake ka na ngayon din. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo na bumaliktad sa kanyang puso. Biglang may pumasok sa living room. Si Vivian Manzano. "Gabriel, alam ko ang lahat," sabi niya, at ang boses niya ay puno ng pananakot. "Nakita ko ang lahat. I'm sure na hindi mo na alam kung anong gagawin sa sarili mong anak." "Vivian, umalis ka," sabi ni Gabriel, at ang boses niya ay puno ng galit. "Hindi," sabi niya, "huwag kang mag-alala. May solusyon ako sa lahat ng problema mo, sa lahat ng problema ng anak mo. I can be his mother.
I can give him everything. Tiningnan siya ni Vivian at sa kanyang mga mata, walang pagmamahal, walang pakialam. Tanging ang pag-ibig sa pera at kapangyarihan ang nasa kanyang mata. Ano sa tingin mo ang ginawa mo? Tanong ni Vivian. Sa tingin mo, sapat na ang isang gardener para sa anak mo? Ang kailangan niya ay isang mother na kaya siyang ihanda para sa isang marangyang buhay. Ang kailangan niya ay ako. Humigpit ang hawak ni Gabriel sa kanyang braso. Umalis ka. Hindi kanya kailangan. Hindi ako aalis, sabi ni Vivian, at ang boses niya ay puno ng pananakot. Hindi mo ako pwedeng paalisin. I'm not leaving until you accept my offer. Ako lang ang tanging solusyon sa problema mo, at alam ko na hindi mo ako tatanggihan. Para kay Ara, ang pag-alis sa Hacienda Alcantara ay parang paglabas sa isang panaginip na unti-unting naging bangungot. Habang nasa bus siya, pinipilit niyang kalimutan ang nangyari. Ang bawat salita ni Sir Gabriel ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. At ang iyak ni Louie ay parang apoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabigo. Nang makarating siya sa kanilang barangay, pakiramdam niya'y mas gumaan ang kanyang dibdib. Ang simpleng pamayanan nila ay puno ng buhay. Ang mga kapitbahay ay nagtatawanan, ang mga bata ay naglalaro sa kalsada. Malayo ito sa katahimikan at kalungkutan ng hasyenda. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang nanay, si Aling Elena. Ara, bakit ka umuwi ng maaga? Tanong nito, ang mga matay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Ara. Dumiretso siya sa kanilang maliit na sala at umupo sa isang lumang silya. Yumuko siya at pinagmasdan ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Anak, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Elena. Lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Ang mata mo! Napakagat si Ara sa kanyang labi. Ma, hindi na po ako babalik doon. Hindi na po ako kailangan. Bakit? Tanong ni Aling Elena. Hindi ka ba magaling? May nagawa ka bang mali? Napakunot ang noo ni Ara. Hindi po. Basta po hindi na po ako babalik. Niyakap siya ni Aling Elena. Huwag kang mag-alala anak. May ibang trabaho pa dyan. Magiging ayos ka rin. Ngunit sa gitna ng yakap, hindi naramdaman ni Ara ang kapayapaan. Ang pangalan ni Gabriel Alcantara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At kasama nito ang isang malalim na pagdududa. May isang bahagi sa kanya na pakiramdam niya ay may mali. Ang pangalan na Alcantara ay pamilyar. Parang may isang bagay na pilit na nagtatago sa kanyang alaala. Umalis siya sa yakap ng kanyang nanay at dumiretso sa kanyang kwarto. Ang kwarto niya ay maliit, ngunit puno ng mga alaala. Sa ilalim ng kanyang kama, may isang lumang box. Kinuha niya ito at binuklat. Sa loob, nakita niya ang mga lumang laruan, mga school medals, at mga litrato. Kinuha niya ang isang photo album na may dust na at binuksan ito. Dahan-dahan niyang binuklat ang bawat pahina. Ang mga litrato ay nagpakita ng masayang pamilya. Ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, at siya. Masaya silang naglalaro sa kanilang lumang hardin, kumakain sa ilalim ng mangga at nagtatawanan. Ang kanyang puso ay lumambot. Naalala niya ang lahat, ang bawat sandali, ang bawat alaala, hanggang sa makarating siya sa isang partikular na larawan. Ang larawan ay kinuha noong siya'y 10 taong gulang pa lamang. Siya, ang kanyang tatay, at ang kanyang nanay ay nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Ngunit sa likod nila, may isang malaking sign na nakatayo. Lumapit si Ara sa ilaw. Tiningnan niyang mabuti ang sign. Ang sign na yon ay hindi lang basta isang sign. Ito ay isang announcement. Alcantara Properties. Basa ni Ara. Ang boses niya ay nanginginig. Ang lupa na ito ay naibenta na
Pakialis na ang lahat ng gamit. Napakagat si Ara sa kanyang labi. Ang mga mata niya'y lumaki. Napuno siya ng galit at sakit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang ama ay lumaban sa mga tao ng Alcantara. Ang kanyang nanay ay umiyak. Ang kanyang pamilya ay nawala ng lahat dahil sa pamilya Alcantara. Ang mga alaala ay bumalik. Ang bawat luha ng kanyang nanay, ang bawat galit ng kanyang tatay, ang lahat ng sakit na naramdaman niya noong araw na umalis sila sa kanilang bahay. Si Gabriel Alcantara, ang lalaking pinaglingkuran niya, ang lalaking nagpaalis sa kanya, ang lalaking nagtaksil sa kanya. Siya ang anak ng taong kumuha sa kanila ng lahat. Napakasakit ng katotohanan. Napabuntong hininga si Ara. Hindi niya alam kung anong gagawin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Ngunit hindi niya magawa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message ang lumabas. Siya ay nagulat. Ang pangalan ay hindi nakasulat. Ara! Napakunot ang kanyang noo. Sino ito? Tanong niya sa sarili. Kailangan kitang makausap. Tungkol kay Louie. Ang mensahe ay mula kay Gabriel. Ang lalaking sa tingin niya ay ayaw na siyang makita. Ang kamay niya'y nanginginig. Ang kanyang puso'y tumibok ng malakas. Ang kanyang isip ay nagulo. Kailangan kitang makausap. Ang mga salitang iyon ay parang isang hook na humila sa kanya pabalik sa isang mundo na hindi niya inaasahan. Hindi alam ni Gabriel kung gaano karaming tawag at text messages ang sinubukan niyang ipadala. Ang sagot ni Ara ay isang malaking katahimikan. Ang kanyang puso'y bumigat. Hindi siya used sa ganitong pakiramdam. Ang feeling na hindi niya makontrol ang sitwasyon. Ang feeling na wala siyang magawa. Hindi niya inakala na ang kanyang desisyon ay magdadala ng ganitong kaguluhan. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa kanyang anak. Pero ngayon, si Louie ay nasa isang sulok ng kanyang silid, tahimik at malungkot. Louie, sabi ni Gabriel, lumapit sa kanya at yumakap. Anak, I'm sorry. Hindi ko alam na gusto mo talaga si Ate Ara. Gusto ko siya, Papa. Mahinang sabi ni Louie. Siya lang ang nag-aalaga sa mga halaman ni Mama. Ang bawat salita ni Louie ay parang kutsilyo na bumaliktad sa puso ni Gabriel. Napagtanto niya na ang plan niya ay isang malaking pagkakamali. Ang pag-aayos ng buhay ni Louie sa pamamagitan ng pera ay hindi isang solusyon. Ang kailangan ni Louie ay pagmamahal, hindi materyal na bagay. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sige na anak, matulog ka na. Pangako, gagawin ko ang lahat para bumalik si Ara. Paglabas ni Gabriel sa silid ni Louie, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at muling sinubukang tawagan si Ara. Ngunit wala pa ring sagot. Nang sumunod na araw, pumunta si Gabriel sa isang sikat na coffee shop. Tinitigan niya ang kanyang cellphone habang naghihintay. Maya-maya'y may dumating na pamilyar na mukha. Si Ara. Ang kanyang matay gulat. Hindi niya inakala na pupunta si Ara. Ara, salamat at dumating ka, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Para kay Louie, sabi ni Ara at umupo. Ang mga mata niya'y puno ng galit at lungkot. Alam ko na galit ka sa akin, sabi ni Gabriel. Alam ko na may nagawa akong mali. Pero kailangan ni Louie ng tulong. I need your help. Sir Gabriel, sabi ni Ara, alam ko na kayo ang may-ari ng Alcantara Properties. Kayo ang kumuha sa aming bahay, ang aming lupain, at ang aming pamilya ay nawalan ng lahat dahil sa inyo. Ang mukha ni Gabriel ay namutla. Hindi niya inakala na alam ni Ara ang lahat. Ara, hindi ko alam. Hindi ko alam ang nangyari. I promise na wala akong kinalaman doon. Hindi mo alam? Tanong ni Ara. Paano mo nasabi iyan?
Kayo ang nagpatalsik sa aming pamilya. Iyon ay negosyo. Ito ay pamilya, sabi ni Gabriel. Ang mahalaga ngayon ay ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim sa puso ni Ara. Hindi mo naiintindihan, Sir Gabriel. Ang lahat ay nakasulat na sa iyong mga kamay. Ang bawat sugat sa aking puso, ang bawat alaala, ang lahat ay connected sa inyo. Hindi siya sumagot. Ang mukha niya ay puno ng sakit. Hindi ko alam kung bakit ako pumunta dito, sabi ni Ara. Tumayo siya. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi niyo ako magagamit para sa inyong mga problema. Handa akong tumulong, pero hindi ko kayang kalimutan ang nangyari. Ngunit bago siya makaalis, hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Huwag kang umalis. Please, hindi kita magagamit. I need you. Ang kamay ni Ara ay nanginginig. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang kanyang puso'y tumibok ng malakas. Hindi niya inakala na ang isang tao na galit sa kanya ay magiging ganito ka-vulnerable. Bakit ko kayo dapat tulungan? Tanong ni Ara. Bakit ko kayo dapat pagkatiwalaan? Dahil alam kong ikaw lang ang tanging tao na kaya siyang tulungan. Alam kong ikaw lang ang nakakaintindi sa kanya. Hindi pera, hindi kapangyarihan. It's about love at ikaw ang tanging tao na nagbigay ng pagmamahal sa kanya. Sa isang moment na yon, nakita ni Ara ang isang bakas ng katotohanan sa mata ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pag-aalala. Sige, sabi ni Ara. Pero may deal ako. Gagawa ako ng sarili kong contract. I am the one who will set the rules. At kung hindi niyo ako susundin, aalis ako. Nakangiti si Gabriel. Sige, ano man ang gusto mo. Nang umalis si Ara, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Naramdaman niya ang isang matinding takot. Ang takot na baka ang lahat ng ito ay isang laro lamang. Ang takot na baka ginagamit lang siya. Biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Isang number na hindi niya alam. Ara? Sabi ng boses. Ako si Minda. Juan Gia ko ng pamilya Alcantara. I have something to tell you tungkol sa pamilya Alcantara at sa taong gusto kang tulungan. Napakunot ang noo ni Ara. Tungkol saan? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo sa telepono. Kailangan nating magkita. Sabi ni Minda. Mag-ingat ka. Hindi ginto ang lahat ng kumikinang. Nang bumalik si Ara sa Hacienda Alcantara, hindi na siya nagtrabaho sa hardin. Ang kanyang posisyon ay nagbago. Hindi na siya isang tagapag-alaga ng halaman, kundi isang tagapag-alaga ni Louie. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kanyang unang assignment ay ang maglaro kasama si Louie. Sa halip na magtanim, naglaro sila ng hide and seek sa loob ng malaking mansyon. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala at ang bawat kwarto ay puno ng mga kwento. Isang araw, habang naglalaro sila sa living room, nakita niya si Gabriel na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isipan ni Gabriel. Sir, sabi ni Ara, ayos po ba kayo? Hindi sumagot si Gabriel. Lumapit lang siya. Gusto ko lang sabihin, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malamig, na kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. At kung may problema ka, sabihin mo rin sa akin. Napakunot ang noo ni Ara. Salamat po. At gusto kong malaman mo, sabi ni Gabriel, na hindi ko intensyon na saktan ang pamilya mo. Ang lahat ng nangyari ay business. Walang personal doon. Pero para po sa akin, personal po iyon, sabi ni Ara. Hindi po madali ang magpatawad. Sa gitna ng usapan, dumating si Vivian. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nakita niya si Ara at si Gabriel na nag-uusap at ang kanyang mukha ay namutla. Gabriel! Sabi ni Vivian. Bakit mo siya kinausap? I thought we agreed that I would be the one to talk to your son.
Vivian, sabi ni Gabriel, wala kang karapatan na makialam. Hindi ikaw ang pinili ko. Si Ara. Ang mga salitang yun ay parang isang slap sa mukha ni Vivian. Tumalikod siya at umalis. Ang kanyang mukha'y puno ng galit. Hindi alam ni Ara kung anong nangyayari. Ang tension sa pagitan ni Gabriel at ni Vivian ay lumalabas. Siya ay nasa gitna ng isang battle na hindi niya maintindihan. Nang sumunod na araw, habang naglalakad si Ara sa garden, may nakita siyang isang package sa harap ng gate. Isang malaking package. Para sa akin ba ito? Tanong ni Ara sa sarili. Binuksan niya ang package. Sa loob, nakita niya ang isang mamahaling dress, isang pares ng sapatos na may mataas na takong, at isang sobre. Huwag mong kalimutan ang iyong lugar, sabi ng sulat. Hindi ka kasama sa pamilya. Hindi ka pwedeng maging isang socialite. Ibalik mo ang mga bagay na ito. Ang sulat ay galing kay Vivian. Napakasakit ng sulat. Naramdaman ni Ara ang isang matinding sakit sa kanyang puso. Ang kanyang pagiging simpleng tao ay hindi enough para sa pamilya Alcantara. Sa gabi, habang naglilinis si Ara sa silid ni Louie, may nakita siyang isang larawan. Isang larawan ni Louie, si Gabriel, at isang babae na nakangiti. Ang babae ay may hawak na isang bulaklak. Napansin ni Ara ang bulaklak. Ito ay ang parehong bulaklak na itinanim niya sa hardin. Sa larawan, ang mukha ni Gabriel ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang isang matinding selos. Ang selos na hindi niya maintindihan. Ang selos na hindi niya maipaliwanag. Pero ang mga alaala ay bumalik. Ang alaala ng pagluluksa ni Gabriel, ang alaala ng kalungkutan ni Louie. Hindi, sabi ni Ara sa sarili. Huwag kang maging ganyan. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Biglang may pumasok sa silid. Si Minda, ang dating housekeeper. Minda, sabi ni Ara, anong ginagawa mo dito? Hindi ko alam, sabi ni Minda. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Gusto ko lang sabihin sa iyo na mag-ingat ka. Bakit? Tanong ni Ara. Anong nangyayari? Mayroon kang isang kalaban na mas delikado pa sa akala mo, sabi ni Minda. Hindi lang siya gusto ng pera. Hindi lang siya gusto ng kapangyarihan. Gusto niya ang lahat. At siya ay may kakayahang kunin ang lahat. Napakunot ang noo ni Ara. Sino? Si Vivian, sabi ni Minda. Siya ay hindi lang isang candidate. Siya ay mayroong personal na motive sa pamilya Alcantara. At gusto niya na makita si Gabriel na magdusa. Napatulala si Ara. Anong ibig mong sabihin? Ang pamilya ni Vivian ay ang mga business partners ni Gabriel noong time na kinuha nila ang lupa mo, sabi ni Minda. At she was ang dahilan kung bakit nawalan ka ng lupa. Ang kamay ni Ara ay nanginginig. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang lahat ay connected. Kaya mag-ingat ka, sabi ni Minda. Dahil kung ano man ang gawin niya sa'yo, hindi mo inaasahan. Naiwan si Ara sa kwarto ni Louie. Tulala. Ang mga salita ni Minda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Parang isang masamang panaginip. Si Vivian, na akala niya'y isa lamang karibal, ay isang kaaway. At ang pamilyang ito, na nagdulot sa kanya ng pagdududa at sakit, ay ngayon ay nasa isang malaking trouble. Hindi niya alam kung anong gagawin. Gusto niyang umalis, lumayo sa lahat ng gulo. Ngunit ang mukha ni Louie ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang bata na nagbigay sa kanya ng pagmamahal at pag-asa. Hindi niya kayang iwanan si Louie. Hindi niya kayang hayaan si Louie na mag-isa. Ang kanyang puso'y nagdududa. Bakit si Vivian ay masama? Bakit si Gabriel ay nasa panganib? Biglang may pumasok sa kwarto. Si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ara, hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero, kailangan ko ng tulong mo.
Napakagat si Ara sa kanyang labi. Sir Gabriel, bakit ka nagtitiwala sa akin matapos ang lahat ng nangyari? Dahil alam kong ikaw lang ang tanging tao na kaya kong pagkatiwalaan, sabi ni Gabriel. Alam kong hindi ko naintindihan ang nangyayari, pero nakita ko ang pagmamahal mo sa anak ko at I need your help. Ang mga salitang yon ay parang isang hook na humila sa kanya. Hindi siya makalayo. Sir Gabriel, sabi ni Ara, hindi ko po kayang tulungan kayo. Alam ko ang lahat. Napakunot ang noo ni Gabriel. Anong alam mo? Ang pamilya ko ay nawalan ng lahat dahil sa inyo. Sabi ni Ara, ang bahay namin, ang lupain namin, ang lahat ng alaala namin, ang lahat ay connected sa pamilya ninyo. Napatulala si Gabriel. Hindi niya inakala na ang nakaraan ay magbabalik. Hindi ko alam, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam ang nangyari. Pero nangyari po, sabi ni Ara. Hindi ninyo alam, pero nangyari po. At it's not fair. Hindi ko talaga alam, sabi ni Gabriel. Hindi ako ang gumawa niyan. Hindi ako ang nagpabagsak sa pamilya mo. Pero ang pangalan ninyo po ang nasa sign, sabi ni Ara. Ang pangalan ninyo po ang owner ng Alcantara Properties. Tumahimik si Gabriel. Alam ko na may nagawa akong mali. Pero kung ano man ang ginawa ko, hindi ko kinuha ang lahat ng yon para saktan ka. Hindi ko kinuha ang lahat ng yon para maging masama. Pero masama po kayo, sabi ni Ara. Ang lahat ng ginawa ninyo, ang lahat ng sinabi ninyo, it's all about money and power. Ang lahat ay business. Hindi, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Hindi ito business, ito ay pamilya. Hindi, sabi ni Ara. Hindi ito pamilya. Kayo ang nag-utos sa akin na umalis. Kayo ang nagpatalsik sa akin. Kayo ang dahilan kung bakit nasaktan ang anak ninyo. Naiwan si Gabriel na mag-isa sa silid. Ang kanyang puso'y puno ng sakit. Ang mga salita ni Ara ay parang mga kutsilyo na bumaliktad sa kanyang puso. Nang sumunod na araw, pumunta si Gabriel sa kanyang opisina. Kinuha niya ang mga files tungkol sa proyekto ng relocation. Ang bawat pahina ay puno ng mga detalye tungkol sa mga pamilyang evacuated dahil sa proyekto. Nakita niya ang mga pangalan ng mga pamilya. Nakita niya ang mga petsa, nakita niya ang mga photos. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Nakita niya ang isang pamilya na nakatayo sa harap ng kanilang bahay at ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Ang pamilya Santos. Ang pamilya ni Ara. Hindi niya inakala na ang lahat ng ginawa niya ay magiging isang personal matter. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa business. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa power. At ngayon, ang lahat ng ginawa niya ay bumabalik. Ang lahat ng pain ay bumabalik. Nang biglang may dumating na phone call. Si Vivian. Gabriel, sabi niya, gusto kong mag-usap tayo tungkol sa business at sa future ng pamilya mo. Napakunot ang noo ni Gabriel. Vivian, umalis ka. Hindi ako aalis, sabi ni Vivian. Gusto kong malaman mo na kung ano man ang gawin mo, hindi mo ako magagamit. At kung ano man ang gawin mo, ang lahat ay nasa kamay ko. Ang kamay ni Gabriel ay nanginginig. Ang kanyang puso'y tumibok ng malakas. Ang kanyang isip ay nagulo. Kaya mag-ingat ka, Gabriel, sabi ni Vivian. Dahil ang mga taong connected sa'yo ay ang mga taong magdadala sa'yo sa pain. Nasa kanyang penthouse, si Vivian Manzano, nakatayo sa harap ng isang malaking bintana na nagpapakita ng tanawin ng buong Maynila. Ang kanyang mukha ay nakasuot ng isang nakakalokong ngiti. Hawak niya sa kamay ang isang glass of wine. Ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay. Sa wakas, ang lahat ng ginawa niya ay nagbunga. Hindi niya inakala na ang isang simpleng gardener ay magiging tulay sa kanyang tagumpay.
Ang pagiging ignorante ni Gabriel ay ang kanyang weak point. Ang pagiging vulnerable ni Louie ay ang kanyang weapon. Ang akala niya, ganoon lang kadali maglaro. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang isang larawan ni na Ara at Gabriel. Hindi niya alam na ang laro na ito ay akin. Ang kanyang phone ay biglang tumunog. Ito ay isang number na hindi niya inaasahan. Sinagot niya. "Vivian," sabi ng boses. "We found it." Ang pinakamalaking lihim ni Gabriel. Ang kanyang puso'y tumibok ng malakas. Ano yon? Ang bribe niya sa official para sa relocation project ng mga pamilya. Sabi ng boses, ang mga documents ay nasa kamay na natin. Nakangiti si Vivian. Ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Hindi lang niya masisira ang pamilya ni Gabriel, masisira niya rin ang kanyang business, ang kanyang reputasyon, ang kanyang legacy. Napakagaling, sabi ni Vivian. Ngayon, oras na para sa final move. Kunin mo si Louie. Bakit? Tanong ng boses. Hindi ba sapat na ang documents? Hindi, sabi ni Vivian. Hindi sapat. Kailangan ko na magdusa si Gabriel. Gusto kong makita siya na parang isang basang sisiw. Gusto kong makita siya na walang magawa. Ang boses ay tumahimik. Sige, handa na ako. Nang makalabas siya sa penthouse, pumunta si Vivian sa hacienda. Alam niya na si Gabriel ay nasa opisina. At alam niya na si Louie ay nasa hardin. Tahimik siyang naglakad patungo sa hardin. Nakita niya si Louie, tahimik na nakaupo sa isang bangko. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. "Louie?" Tawag ni Vivian. "Tara, maglaro tayo. May regalo ako sa'yo." Napakunot ang noo ni Louie. "Ayaw ko." "Sige na," sabi ni Vivian, at ang kanyang boses ay puno ng pananakot. "Gusto ko lang maging kaibigan mo. I want to be your friend. Tulad ni Ate Ara." Ang mga salitang iyon ay parang magic sa tainga ni Louie. Tumayo siya. Ang kanyang mata ay puno ng pag-asa. "Talaga po?" Tanong ni Louie. "Tutulungan mo ako na makabalik si Ate Ara?" "Oo," sabi ni Vivian. Nakangiti. "Sasamahan kita." Dahan-dahang lumabas si Vivian at si Louie sa hacienda. Walang nakakita sa kanila. Ang mga guards ay nasa kanilang mga station, hindi nila alam kung anong nangyayari. Habang naglalakad sila, ang mukha ni Vivian ay puno ng pananakot. Siya ay nanalo. Siya ay nasa control. Nang makarating sila sa isang lugar na hindi niya alam, huminto si Louie. "Saan po tayo pupunta?" "Hindi mo na kailangan malaman," sabi ni Vivian, at ang boses niya ay naging malamig. "Hindi mo na kailangan malaman ang lahat ng bagay." Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message ang lumabas. "Si Gabriel, nasaan ka?" "Nasa isang lugar ako na hindi mo inaasahan," sabi ni Vivian, at nagpadala ng isang larawan ni Louie. Ang larawan ay nagpakita ng mukha ni Louie na puno ng takot. Ang kanyang mata ay puno ng luha. Hindi niya inakala na ang lahat ng ginawa niya ay magiging isang laro. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa business. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa power. At ngayon, ang lahat ng ginawa niya ay bumabalik. Ang lahat ng pain ay bumabalik. Nang biglang may dumating na phone call, si Vivian. "Gabriel," sabi niya, "gusto kong malaman mo na kung ano man ang gawin mo, hindi mo ako magagamit. At kung ano man ang gawin mo, ang lahat ay nasa kamay ko." Ang kamay ni Gabriel ay nanginginig. Ang kanyang puso'y tumibok ng malakas. Ang kanyang isip ay nagulo. "Kaya mag-ingat ka, Gabriel," sabi ni Vivian. "Dahil ang mga taong connected sa'yo ay ang mga taong magdadala sa'yo sa pain." Ang mundo ni Gabriel ay biglang naglaho. Ang nakakalokong ngiti ni Vivian sa larawan, kasama ang mukha ni Louie na puno ng takot, ay parang isang slap sa kanyang mukha. Ang kanyang puso'y tumibok ng malakas.
Ang kanyang isipan ay nagulo. Ang lahat ng kanyang power at kayamanan ay naglaho. Agad siyang tumawag sa kanyang security. Nasaan si Louie? Hanapin niyo siya. Hanapin niyo ang lahat. Hanapin niyo si Vivian. Ngunit ang lahat ng kanyang utos ay parang isang echo. Walang sagot. Walang nakakita. Walang nakakaalam. Tumakbo si Gabriel sa labas. Tumakbo siya sa hardin, sa living room, sa lahat ng sulok ng bahay. Ngunit walang Louie, walang Ara, walang sino man. Tumawag siya sa kanyang police chief. Ang anak ko ay nawawala. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo ang lahat. Sir Gabriel, sabi ng chief, gagawin namin ang lahat. Kailangan lang namin ng mga details. Hindi na kailangan ng details. Sigaw ni Gabriel. Hanapin niyo lang siya. Walang oras. Walang oras na kailangang masayang. Ang kanyang boses ay naging isang sigaw. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Ang kanyang puso'y tumibok ng malakas. Ang lahat ng kanyang power, ang lahat ng kanyang pera, ang lahat ng kanyang connections ay walang kwenta. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang mga title ay naglaho. Siya ay hindi na isang CEO ng isang multi-million-dollar company. Siya ay isang father na nawala ng kanyang anak. Bumalik siya sa loob at pumasok sa silid ni Louie. Ang silid ay malinis, ngunit ang kanyang mga gamit ay nagkalat. Hinawakan niya ang isang toy car na gusto ni Louie. Naramdaman niya ang malamig na plastic sa kanyang mga kamay. Biglang nakita niya ang isang maliit na papel na nakasulat sa dresser. Isang maliit na papel. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang sulat ay nakasulat sa isang simpleng sulat kamay. Nasanay ako kay Ara. Ang mga salitang yon ay parang isang patalim na bumaliktad sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang matinding sakit. Ang sakit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang sakit na hindi niya maipaliwanag. Naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan. Ang kalungkutan na hindi niya kailanman naramdaman. Ang mga alaala ay bumalik. Ang alaala ng mukha ni Louie na puno ng saya habang naglalaro kasama si Ara sa hardin. Ang alaala ng kanyang mga tawa, ng kanyang mga ngiti. Ang alaala ng kanyang mga mata na puno ng pagmamahal. Hindi niya inakala na ang isang simpleng gardener ay magiging tulay sa pagitan ng kanyang anak at ng isang masayang buhay. Hindi niya inakala na ang kanyang sariling pagiging ignorante ay magdadala ng ganitong kaguluhan. Mali ako, bulong ni Gabriel sa sarili. Mali ang lahat ng ginawa ko. Ang kanyang puso'y puno ng hininga. Patawad anak, patawad Ara, patawad. Sa gitna ng lahat ng kalungkutan, tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Sir Gabriel, sabi ng boses. Ano? Tanong ni Gabriel. May balita na ba kayo sa anak ko? May balita po kami, sabi ng boses. Nakita na namin si Vivian Manzano, pero wala po siyang kasamang bata. Ang mundo ni Gabriel ay naglaho. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ang kanyang puso'y puno ng sakit. Ang kanyang isip ay nagulo. Ang lahat ng kanyang power at kayamanan ay naglaho. Siya ay isang ama na nawalan ng kanyang anak. Ang isipan ni Ara ay puno ng pag-aalala. Ang mga salita ni Minda ay umaling-aungaw sa kanyang tainga at ang mukha ni Louie na puno ng takot ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Ang alam niya lang, mayroon siyang dapat gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Gabriel, ngunit walang sagot. Ang kanyang puso'y tumibok ng malakas. Nag-aalala siya. Ano ba ang dapat kong gawin? Bulong niya sa sarili. Ano ba ang dapat kong gawin para makahanap ng tulong? Bigla siyang naisip. Ang hardin na itinanim niya para kay Louie.
Ang hardin na puno ng mga alaala. Lumabas siya sa bahay at naglakad patungo sa hardin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Nang makarating siya sa hardin, nakita niya ang isang maliit na burol sa gitna. Ang burol ay puno ng mga bulaklak na itinanim niya. "Louie!" Bulong ni Ara. "Nasaan ka? Nasaan ka na?" Ang kanyang mga matay puno ng luha. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Ang sakit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang sakit na hindi niya maipaliwanag. Nang biglang nakita niya ang isang maliit na bagay na nakatago sa ilalim ng isang bulaklak. Isang maliit na papel. Kinuha niya ito. Ang papel ay puno ng sulat kamay ni Louie. "Ate Ara, kung magtatago ako sa lugar kung saan ang mga bulaklak ay hindi mamamatay, kung saan ang mga halaman ay magiging buhay." Ang kanyang mga matay lumaki. "Ang hardin!" Bulong ni Ara. Ang hardin sa loob ng bahay. Ang hardin sa loob ng puso. Tumakbo si Ara sa gubat. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa. Ang kanyang puso'y tumibok ng malakas. Ang kanyang isip ay nagulo. Doon siya nagtatago. Bulong ni Ara. Doon siya nagtatago. Nang makarating siya sa isang lugar na hindi niya alam, nakikita niya ang isang maliit na treehouse. Ang treehouse ay puno ng mga bulaklak at ang lahat ay nabuhay. "Louie?" Bulong ni Ara. Hindi sumagot si Louie. Lumapit si Ara sa treehouse at binuksan ang pinto. Nakita niya si Louie, nakahiga sa isang small bed, natutulog. Ang kanyang puso'y tumibok ng malakas. "Louie!" Bulong ni Ara. Tumayo si Louie at tiningnan si Ara. "Ate Ara." "Louie!" Sigaw ni Ara at niyakap siya. "Louie, ayos ka lang ba?" "Oo, Ate Ara," sabi ni Louie. "Nandito lang ako. Nasaan si Papa?" "Hindi ko alam," sabi ni Ara. "Pero nandito ako. Nandito ako para sa'yo." Nang biglang may dumating na sasakyan, isang malaking sasakyan, lumabas si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang mga matay puno ng luha. Nakita niya si Ara at si Louie, nakayakap. Ang kanyang puso'y bumigat. Naramdaman niya ang isang matinding sakit. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Ang kanyang puso'y puno ng sakit. Nang makarating siya sa kanila, lumapit siya kay Ara at yumakap. "Ara!" Bulong niya. "Patawad. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko inakala na ang lahat ng ginawa ko ay magiging ganito. Ang aking mundo ay biglang bumalik. Ang bawat hakbang ko'y puno ng takot. Ang bawat hininga ko'y puno ng kalungkutan. Ngunit nang makita ko si Ara, yakap-yakap si Louie, naramdaman ko ang isang spark ng pag-asa. Ang spark na yon ay nagpapaliwanag sa akin. Ang lahat ng aking ginawa ay mali. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking puso'y puno ng sakit." "Ara!" Bulong ko. "Louie!" Inilabas ni Ara ang kanyang mga kamay mula sa yakap ni Louie. "Sir Gabriel." "Hindi," sabi ko. "Hindi, sir. Hindi Gabriel. Hindi na ako ang taong iyon. Hindi na ako ang CEO. Hindi na ako ang taong mayaman. Ako ay isang ama na nawalan ng kanyang anak. At ako ay isang tao na nawalan ng kanyang puso." Napakagat si Ara sa kanyang labi. Ang kanyang mga matay puno ng luha. "Hindi ko alam kung paano ako magsisimula," sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa pera. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa power. Akala ko, iyon ang tanging paraan para mabuhay. Akala ko, iyon ang tanging paraan para maging masaya.
Ang luha ko ay bumagsak. Pero hindi. Hindi iyon ang sagot. Ang sagot ay ang iyong pagmamahal. Ang sagot ay ang iyong kabaitan. Ang sagot ay ang iyong pagiging simple. Yumuko ako. Patawad, Ara. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Patawad sa lahat ng kasalanan ko. Patawad sa lahat ng sakit na dinulot ko sa iyo. Hindi ko inakala na ang lahat ng ginawa ko ay magiging ganito. Hindi ko inakala na ang lahat ng aking ginawa ay magdadala ng ganitong kaguluhan. Gabriel! Sabi ni Ara at hinawakan ang aking kamay. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay nasa likod na natin. Ang kanyang mga salita ay parang isang healing balm. Ang sakit sa aking puso ay biglang nawala. Ang sakit sa aking isipan ay biglang naglaho. Niyakap ko siya. Niyakap ko si Louie. Ang yakap na ito ay ang tanging bagay na kailangan ko. Ang tanging bagay na gusto ko. Gusto ko ng isang pamilya. Bulong ko. Hindi isang proyekto. Hindi isang business. Hindi isang deal. Gusto ko ng isang pamilya. Gusto ko kayo. Si Louie, na nasa gitna namin, ay dahan-dahang ngumiti. Papa, Ate Ara, pamilya tayo. Ang mga salitang yon ay parang magic. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kalungkutan, ang lahat ng takot ay biglang nawala. Dahan-dahan akong lumayo. Tiningnan ko si Ara sa kanyang mga mata. Ara, gusto kong malaman mo na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko kayang mabuhay nang wala kayo. Lumuhod ako. Hindi ako isang perpektong tao. Hindi ako isang perpektong ama. Pero kaya kong maging perpekto para sa'yo. Kaya kong maging perpekto para sa ating pamilya. Kinukuha ko ang isang maliit na bulaklak mula sa treehouse. Dahan-dahan kong inilagay ito sa kanyang kamay. Ang bulaklak ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Ara, bulong ko. Hindi kita bibigyan ng perpektong buhay, pero bibigyan kita ng pamilyang mahal ka. Will you marry me? Ang kamay ni Gabriel ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang lahat ng aking ginawa ay nagbunga. Ang lahat ng aking pag-asa ay nagbunga. Niyakap ko si Gabriel. Niyakap ko si Louie. Ang yakap na ito ay ang tanging bagay na kailangan ko. Ang tanging bagay na gusto ko. Oo, Gabriel. Bulong ko. Oo, papakasalan kita. Ang kanyang mga matay puno ng luha. Ang kanyang mukhay puno ng ngiti. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Nang sumunod na araw, ang lahat ay nagbago. Ang bahay ay naging masaya. Ang hardin ay naging buhay. Ang pamilya ay naging isa. Ang kasal namin ay hindi malaki. Hindi ito isang grand event. Hindi ito puno ng mga tao. Ang kasal namin ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Ang mga pamilya namin ay dumalo. Ang mga kaibigan namin ay dumalo. Ang lahat ay masaya. Napakasaya ko para sa inyo, Ara, sabi ng aking nanay. Salamat sa iyo, Gabriel. Salamat sa iyo dahil binigyan mo ng kaligayahan ang anak ko. Niyakap ko siya. Ma, huwag kang mag-alala. Magiging masaya ako. Ang buhay namin ay naging isang kwento. Ang kwento ng isang tao na nawalan ng lahat at ang kwento ng isang tao na nawalan ng kanyang sarili. Ang kwento ng isang tao na natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Si Louie ay naging masaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng ngiti. Ang kanyang mga tawa ay puno ng kaligayahan. Siya ay masaya. Ang garden ay naging masaya. Ang mga bulaklak ay naging buhay. Ang mga halaman ay naging buhay. Ang lahat ay naging masaya. Alam mo ba, bulong ni Gabriel sa akin, ang hardin na ito ay ang aking blueprint. Ang hardin na ito ay ang aking legacy. Ang hardin na ito ay ang aking pamilya. Oo, sabi ko. Pero ang hardin na ito ay hindi ang blueprint ng iyong pera. Ang hardin na ito
ay ang blueprint ng iyong puso. Ang aming buhay ay naging isang kwento. Ang kwento ng isang tao na nawalan ng lahat at ang kwento ng isang tao na nawalan ng kanyang sarili. Ang kwento ng isang tao na natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ang aming pamilya ay naging isa. Ang aming puso ay naging isa. Ang aming love story ay naging isa. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Gabriel. Ang kwento ng isang puso na naghahanap ng pag-ibig sa gitna ng lahat ng sakit. Maraming salamat sa inyo, aming mga tagapakinig, sa pagiging bahagi ng napakagandang paglalakbay na ito. Sa bawat kabanata, sa bawat sandali ng tuwa, lungkot, galit at pag-asa, naramdaman namin ang inyong presensya. Kayo ang nagbigay buhay sa bawat karakter at kayo ang nagbigay kulay sa bawat eksena. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na roller coaster na puno ng mga hamon at mga aral. Nagsimula ito sa ideya ng isang blueprint, isang disenyo ng isang perpektong buhay, ngunit natuklasan namin na ang tunay na blueprint ay hindi nakasulat sa papel, kundi sa puso. Ito ay ginawa hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-unawa. Umaasa kami na ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ngunit sa dulo, ito ay ang tanging bagay na nagpapagaling sa lahat ng sugat, na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para sa ating sarili rin. At nasa gitna ng lahat ng kalungkutan, mayroong pag-asa. Salamat muli. At inaasahan namin na patuloy kayong magbahagi ng inyong mga kwento sa amin. Hanggang sa muli. Kwentong Damdamin TV.